Sa gitna ng isang masukal at liblib na baryo sa Batangas, may isang lumang kumbento na tinatawag ng mga taga-roon bilang Santa Lucia del Silencio, banal sa pangalan, ngunit binalot ng mga bulong at kasinungalingan. Ayon sa matatanda, minsan na raw itong ipinasara, ngunit muling binuksan kamakailan lang. Isang bagong madre raw ang namumuno roon, si Madre Isidora, tahimik, mapagkumbaba, at hindi nakikitang lumalabas sa araw. Madalas lang siyang nakikita tuwing dapit hapon, palakad-lakad sa hardin ng kumbento habang hawak ang isang rosaryo na may itim na krus. Hindi siya halos nagsasalita, ngunit ramdam mo raw ang lamig ng kanyang presensya, parang taglamig sa tag-init. May mga batang nagsasabing naririnig nila ang kanyang tinig sa dilim, umaawit ng Latinong dasal habang humuhuni ang hangin. Si Elena, isang dalagitang taga-baryo, ay piniling maglingkod bilang sakristan sa kumbento. Matagal na niyang pangarap maging madre, at ang pagkakataong ito ay tila isang biyaya. Ngunit pagkalipas ng ilang gabi ng pananatili niya sa kumbento, napapansin niyang kakaiba ang galaw ni Madre Isidora. Hindi ito kumakain ng kahit anong pagkain na inihahain sa hapag. Ang mga alagang pusa ng kumbento, isa-isa ring nawawala. At tuwing gabi, may naririnig si Elena na tunog ng mga kuko sa kahoy, tila may gumagapang sa kisame ng kanyang kwarto. Isang gabi, naalimpungatan si Elena at napansin ang bukas na pinto ng kanyang silid. Lumabas siya at sumunod sa aninong gumagalaw sa pasilyo. Doon niya nakita si Madre Isidora, nakayuko sa isang sulok, may hawak na tila isang bisig. Napatili si Elena, ngunit bago siya makatakbo, humarap si Madre Isidora. Ang kanyang mukha'y hindi na mukha ng isang tao. Ang kanyang mga matay mapula at malalim, ang kanyang balat ay kulay abo, at ang kanyang mga ngipin ay matatalas na parang sa baboy damo. Sa likod ng kanyang belo, ang isang mahabang dilay lumalabas at dumidila sa dugo ng biktima. Hindi lahat ng nagdarasal ay banal, hiha, bulong nito. Ang dasal ko'y hindi para sa kaligtasan, kundi para sa gutom na di matapos-tapos. Tumakbo si Elena, halos masira ang kanyang sapatos sa pagtakbo palabas ng kumbento. Sa kabutihang palad, narinig siya ng mga tanod sa baryo, at agad siyang nailigtas. Pagbalik nila kinabukasan, wala na ang kumbento. Ni bakas ng abo o gamit, ni bakas ni Madre Isidora. Parang hindi ito kailanman naging naroon. Pero simula noon, may mga ulat ng mga nawawalang baka, mga batang bigla na lang hindi umuuwi, at dasal na umaalingaw-ngaw sa hangin tuwing 2:00 ng madaling araw. At kung sakaling may madadaanan kang lumang kumbento sa iyong paglalakbay, huwag kang basta-basta papasok. Lalo na kung ang madre may suot na belo na kulay itim. Baka gutom na naman siya. 2 buwan matapos ang insidente sa Santa Lucia del Silencio, muling binalot ng takot ang baryo ng San Bartolome. Mula sa kagubatan, may mga ulat na muli na namang nawawala ang mga hayop. May batang natagpuang walang malay sa gilid ng ilog, duguan ang mga mata at pabulong na inuusal ang Latinong dasal. Mas mahigit, in tenebris lucet, in darkness, it shines. Dahil dito, ipinatawag ng Cura Parroco ng bayan si Padre Mateo, isang kilalang exorcist mula sa Maynila. Tahimik, may mga pilat sa braso at leeg, at palaging may dalang itim na aklat at isang botelya ng banal na langis. Ayon sa mga bulong-bulungan, si Padre Mateo ay dating seminarista na muntik nang mamatay sa isang engkwentro sa isang nilalang na nilamon ng dilim. Simula noon, hindi na siya simpleng pari, siya'y naging tagapagsunog ng kasamaan. Inakay siya ng mga tanod papunta sa lugar kung saan dating naroon ang kumbento. Walang natira, pero may mga palatandaan. Isang mababaw na uka sa lupa, parang bakas ng isang matandang simbahan. Dito siya nanalangin, at nang simulan niya ang rite of exorcism, biglang lumamig ang paligid. Lumitaw mula sa usok ang isang anino, unti-unting humuhubog sa anyo ng isang babae,
si Madre Isidora. Ngunit ngayon, mas malaki na ang kanyang katawan, mas mahaba ang dila, at mas matalim ang mga kuko. Mas mahigit, Padre Mateo, bulong nito. Matagal na kitang inaabangan. Alam kong darating ka. Hindi natakot ang pari. Binuksan niya ang kanyang itim na aklat at itinaas ang krus. Mas mahigit, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, bumalik ka sa impyerno kung saan ka nabibilang. Ngunit natawa lang ang aswang. Mas mahigit, hindi mo ba alam, Padre? Hindi na ako basta aswang ngayon. May sinapian na ako, ang mismong lupaing ito. Biglang yumanig ang lupa. Mula sa paligid, tumubo ang mga ugat ng punong parang may sariling buhay. Tinangka nilang gapyusan si Padre Mateo, ngunit inilabas niya ang isang anti-gang kutsilyong pilak na inukit ng mga albularyo ng hilaga. Pinutol niya ang mga ugat, at sa isang malakas na sigaw, isinaksak niya ang kutsilyo sa lupa. Mas mahigit, isinusumpang lugar. Ito'y ako at iwawasak. Isang matinis na sigaw ang umalangaw-ngaw. Lumindol. Sumabog ang lupa. Mula sa gitna, isang itim na haligi ng apoy ang umakyat sa langit. Kasama nito ang sigaw ni Madre Isidora, na unti-unting nilalamon ng apoy ang anyo. Pagkatapos ng ilang saglit, katahimikan. Buhay si Padre Mateo, ngunit hindi na siya muling nagsalita. Mula noon, lagi na siyang nakasuot ng guwantes kahit mainit ang panahon. Sa ilalim daw nito, sunog ang kanyang balat, marka ng kanyang pakikipaglaban sa nilalang na sinapian ng kasamaan. Ngunit isang gabi, habang siya'y natutulog sa silid ng parokya, may narinig siyang pagaspas sa bintana. Isang pamilyar na tinig ang bumulong. Mas mahigit, hindi ako nasusunog, Padre. Nagbago lang ako ng anyo. Sa kanyang paanan, may isang itim na belo na iniwan, bago ito maglaho sa usok. Matapos ang engkwentro ni Padre Mateo sa lugar ng dating kumbento, tumigil pansamantala ang mga misteryosong pagkawala sa baryo ng San Bartolome. Ngunit sa mga panaginip ng mga bata, bumabalik ang mga bulong. Sa bawat gabi, may batang sumisigaw mula sa pagkakahimbing. Mas mahigit, nandoon siya sa ilalim ng kama. May madre sa kisame. Huwag mo akong ilagay sa sako. Madre, huwag. At lahat sila, paggising, ay may parehong marka sa batok. Isang hugis krus na pabaliktad, kulay itim, parang paso na hindi masaling. Si Elena, ang dalagitang dating nakaligtas kay Madre Isidora, ay ngayoy kinukupkop ng parokya. Lumipas ang ilang buwan, unti-unti na siyang nakakabangon mula sa trauma, hanggang sa muling magsalita ang hangin. Gabi-gabi, naririnig niya ang mas mahigit, lucet in tenebris. Ang ilaw ay nasa kadiliman. Isang gabi, nagising siyang wala na siya sa kanyang higaan. Nasa isang malamig at madilim na kapilya siya, hindi niya alam kung totoo o panaginip. Sa harap niya, isang altar, may kandila na kulay berde ang apoy, at may babaeng nakaluhod. Nakabelo, nakaitim, si Madre Isidora, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito mukhang tao. Ang kanyang katawan ay parang yari sa abo at balat ng ahas, at ang kanyang mga mata ay puro itim na walang puti. Ngunit ang tinig nga'y malumanay. Mas mahigit, Elena, Iha, alam mo bang ako ang tinatawag nilang ina ng gabi sa mga daang-daang taong nakalipas? Hindi ako simpleng aswang. Ako'y tagapangalaga ng mga ligaw na kaluluwa. Ang mga parit santo ang siyang umusig sa akin. Pero ikaw ay katulad ko. Biglang lumitaw ang mga larawang lumulutang sa paligid ni Elena, imahe ng mga madre na sinunog noong panahon ng kolonyal, mga babaeng tinawag na bruha, dahil sa kanilang kaalaman sa halamang gamot, panggagamot, at lihim ng kalikasan. Isa sa kanila ang nagngangalang Isidora de la Luz, isang manggagamot noong 1600s na isinumpa ng simbahan at sinunog ng buhay habang nakasuot ng kanyang belo. Ngunit bago siya tuluyang lumunin ng apoy, nangako siyang babalik,
sa ilalim ng anyo ng kabanalan, upang kuhanin ang mga anak ng gabi, at muling buuin ang kanyang simbahan sa dilim. Mas mahigit, ikaw, Elena, may dugo ka ng mga naunang gaya ko. Kaya ka hindi ko kinain noon. Kaya kita tinatawag ngayon. Pagdilat ng mata ni Elena, nasa kama na siya. Akala niya isang panaginip, ngunit sa kanyang kamay, may hawak siyang rosaryo. Hindi ordinaryong rosaryo, ito'y yari sa mga itim na butil ng mata ng uwak. At sa ilalim ng kanyang kama, may nakasulat na mensahe sa alikabok. Mas mahigit, simulan mo na ang pagkakatipon, hiha ng gabi. Lumipas ang 40 gabi mula nang muling lumitaw si Madre Isidora sa panaginip ni Elena. Mula noon, dahan-dahan siyang nagbago. Tahimik siya, ngunit hindi tulad ng dati. Ang kanyang mga matay mas malalim, at ang kanyang anino'y tila palaging gumagalaw kahit walang ilaw. Sa kanyang mga bulsa, may dala siyang itim na rosaryo, isang anti-gang dasal na isinulat sa wikang Latin, at isang piraso ng belo, tela na luma, amoy abo, at nanginginig sa dilim. Sa lihim, nagsimula siyang bumisita sa mga lumang simbahan, mga abandonadong bahay, at mga punong may balete. Doon niya nakikita ang mga anak ng gabi, mga batang katulad niya, na may mga panaginip ng apoy, madre, at dugo. At isa-isa niya silang tinatawag. Mas mahigit, sa lilam tayo ligtas. Sa dilim tayo isinilang. Sa Maynila, naramdaman ni Padre Mateo ang pagbangon ng isang malakas na puwersa. Nagliliyab ang kanyang balat sa ilalim ng guwantes, senyales na ang sumpa ng lupa ay muling nabuhay. Pinilit niyang itago ang kirot, ngunit sa tuwing magdarasal siya, may mga tinig sa likod ng kanyang isip. Mas mahigit, hindi mo siya nailigtas. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa kadiliman. Nagpasya siyang bumalik sa San Bartolome, dala ang huling sandata na matagal na niyang itinago, ang banal na krus ng dugo, isang reliquary na may patak ng dugo mula sa isang martir na pinaniniwalaang nakalaban mismo sa ina ng gabi ilang siglo na ang nakalipas. Sa kagubatang kinatitirikan noon ng Santa Lucia del Silencio, muling nabuo ang kumbento, ngunit hindi nagawa sa kahoy at bato. Ito'y nabuo sa mga aninong gumagalaw, mga dasal na bumabaliktad, at mga halakhak ng mga bata sa gitna ng gabi. Si Elena, ngayoy tinatawag ng hiha ng gabi, ang siyang namumuno. Sa harap niya, ang 7 pang batang sinapian ng dilim, lahat may markang itim sa batok, at lahat ay sumasabay sa dasal ng kadiliman. Mas mahigit, lucet in tenebris, et tenebrae non comprehendran. It shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Ngunit sa gitna ng ritual, isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Si Padre Mateo ay dumating, hawak ang krus ng dugo, at sa kanyang tinig ay isang sigaw. Mas mahigit, Elena, hindi ka pa huli. Hindi mo kailangang maging tulad niya. Sandaling huminto ang mga bata. Si Elena ay nag-alinlangan. Mas mahigit, sila lang ang umunawa sa akin, sila lang ang tinanggap ako. Ngunit tumugon si Padre Mateo. Mas mahigit, tinatanggap ka ng Diyos, hindi bilang nilalang ng gabi, kundi bilang ilaw sa gitna ng dilim. Lumapit siya kay Elena at hinawakan ang kanyang kamay. Sa kanilang pagdikit, muling bumalik ang mga alaala, ang kumbento, ang takot, ang panaginip, at ang kabutihang minsan ay naramdaman niya bago siya tinawag ng dilim. Sa pagitan ng kamay ni Madre Isidora at ni Padre Mateo, si Elena ay pumili. Isang sigaw ang pamunit sa gabi. Sumiklab ang lupa, nayanig ang kagubatan. At sa loob ng liwanag at usok, isang aninong nakabelo ang lumayo, nasusunog ang balat, ngunit nakatawa. Mas mahigit, hindi pa ito ang katapusan. Ang gabi ay laging bumabalik. Si Elena ay muling natagpuan sa simbahan kinabukasan, pagod, tahimik, ngunit buhay. Ang markang itim sa kanyang batok ay naglaho. Ang belo'y sinunog sa altar.
At ang kumbento ng Santa Lucia del Silencio, muli na namang nawala, na para bang hindi ito kailanman naroroon. Ngunit sa isang baryo sa Hilaga, may batang nagsimulang mangarap. Sa kanyang panaginip, may madre raw na nakaitim, at may dalang rosaryo mula sa abo. At sa kanyang dingding, may sulat na gumuguhit mag-isa. Mas mahigit, ang gabi ay hindi natutulog. Nagpapahinga lamang ito.